Magandang araw mga bata! Ako si Teacher L at ngayong araw, pag-uusapan natin ng isang mahalagang aralin na pinamagatang isip at puso sa desisyon ay gamitin. Ang paggawa ng desisyon ay bahagi ng ating araw-araw na buhay. Minsan, madali lang, ngunit may mga pagkakataon na nahihirapan tayo. Kaya naman sa bawat desisyon, mahalaga ang paggamit ng isip at puso. Isip para sa tamang kaalaman at lohika, at puso para sa malasakit at damdamin. Kapag pinagsama ang dalawang ito, mas magiging matalino at makatarungan ang ating mga desisyon. Simulan natin ngayon ang ating pagtalakay sa kung paano natin magagamit ang isip at puso sa paggawa ng mga tamang desisyon. Bago tayo magsimula, narito ang layunin ng ating aralin. Ikaw ay makagagawa ng tamang desisyon upang makamit ang kabutihang panlahat. Ngayon ay sagutan natin ang mga sumusunod na katanungan. Bakit mahalaga ang paggamit ng isip sa paggawa ng desisyon? Mahalaga ang paggamit ng isip dahil dito natin ginagamit ang ating kaalaman at lohika upang gumawa ng tamang desisyon. So kung ginagamit ang isip, makikita natin ang mga mabuting epekto ng ating desisyon. Paano nakakatulong ang puso sa ating proseso ng paggawa ng desisyon? Nakakatulong ang puso dahil ito ang nagtataguyod ng ating mga damdamin at malasakit sa ibang tao. Ang puso ang nagagabay sa atin upang maging mabuti at makatarungan ng ating mga desisyon. Ano ang posibleng epekto ng pagbalanse ng isip at puso sa ating mga desisyon? Kapag balanse ang isip at puso, mas magiging matalino tayo sa paggawa ng desisyon at magiging mabuti ito para sa atin at sa iba. Hindi lang ito makatarungan, kundi makikinabang din ang lahat. Maaari bang maging negatibo ang paggamit ng emosyon sa paggawa ng desisyon? Bakit o bakit hindi? Oo, maaari. Kung puro emosyon lang ang gamit natin, maaaring magdesisyon tayo ng mabilis at hindi naisip ng maayos. Minsan, ang sobrang galit o saya ay maaaring magdulot ng maling desisyon. Paano natin maipapakita ang tamang kombinasyon ng isip at puso sa mga sitwasyong may kinalaman sa ating mga kaibigan o pamilya? Maaaring ipakita ang tamang kombinasyon sa pamamagitan ng pagiging mahinahon at pag-iisip kung anong makabubuti para sa lahat. Halimbawa, kung may hindi pagkakaintindihan, gumamit tayo ng isip para maayusin ito ng maayos at puso upang magpakita ng malasakit at pagpapatawad. Mga bata, ang araling ito ay dinisenyo upang matulungan kang malaman ang marami pang bagay tungkol sa paggawa ng desisyon para sa iyong kapakanan at kabutihan ng lahat. Sa gawaing ito ay malalaman mo ang tungkulin ng mga taong mahalaga sa iyong buhay at ang kanilang kontribusyon sa paggawa mo ng mga desisyon. Tatalakayin din ang mga kadahilanan at proseso sa paggawa ng desisyon. Ngayon ay isagawa natin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Kopyahin ang talahanayan sa ibaba sa iyong homeroom guidance notebook. Kompletuhin ang talahanayan upang mapahusay ang iyong mga kasanayan sa paggawa ng desisyon sa tatlong aspeto ng iyong buhay: pamilya, paaralan at pamayanan. Kahalagahan ng personal na karanasan sa paggawa ng desisyon. Sa bawat hakbang na ating ginagawa sa buhay, may mga kasamang mga personal na karanasan na nag-aambag sa ating pag-unawa sa mundo at sa ating mga desisyon. Ang mga karanasang ito, maging ito man ay mga tagumpay o pagkatalo, ay nagbibigay sa atin ng mga aral na nagpapalalim ng ating pananaw sa mga isyu at hamon na hinaharap ng nakararami. Sa pamamagitan ng mga karanasang ito, nagiging mas malinaw sa atin kung ano ang tunay na kailangan ng komunidad at kung paano tayo makakatulong sa pagkamit ng kabutihan para sa lahat. Ang mga desisyon na ating ginagawa ay hindi lamang nakabatay sa ating sariling kapakanan, kundi sa kabutihan ng nakararami na nagiging gabay natin sa pagpapabuti ng ating paligid. Tama, ang mga desisyon natin ay may epekto hindi lang sa ating sarili kundi sa buong komunidad. Ang mga karanasan natin, tagumpay man o pagkatalo, ay nagtuturo sa atin kung paano gumawa ng tamang desisyon para sa kabutihan ng lahat. Kaya sa bawat hakbang, gamitin natin ang ating isip at puso upang makamit ang kabutihang panlahat. Paglikha ng naangkop na desisyon para sa mga isyong pampamilya at pampaaralan.
Sa konteksto ng pamilya at paaralan, mahalaga ang paggawa ng mga desisyon na nag-aambag sa pag-unlad at kapayapaan. Ang mga isyong pampamilya tulad ng komunikasyon, responsibilidad at pag-intindi sa isa't isa ay nangangailangan ng mainit na pag-iisip at pagpaplano. Samantalang sa paaralan, ang mga desisyon ay dapat isaalang-alang ang kapakanan ng lahat, mga estudyante, guro at mga magulang. Ang paglikha ng mga naaangkop na solusyon, gaya ng pagsasagawa ng mga talakayan o pagbuo ng mga programang nakatuon sa pag-unlad ng kabataan, ay nag-aambag hindi lamang sa pagresolba ng kasalukuyang issue, kundi pati na rin sa pagbubuo ng mas matibay na ugnayan sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya ng paaralan. Ang mga desisyong ito ay nagbibigay ng pagkakataon para sa kolektibong pag-unlad at nagsusulong ng positibong kapaligiran para sa lahat. Ibig sabihin, sa pamilya at paaralan, mahalaga ang paggawa ng tamang desisyon para sa kapayapaan at pag-unlad. Sa pamilya, kailangan natin ng maayos na komunikasyon at pag-intindi sa isa't isa. Sa paaralan, ang mga desisyon ay dapat isaalang-alang ang kapakanan ng lahat. Sa pamamagitan ng mga talakayan at programang nakatutok sa kabutihan ng bawat isa, mas pinapalakas ang ugnayan at nagsusulong ng positibong kapaligiran para sa lahat. Ngayon ay atin naman ang isagawa ang gawain sa pagkatuto bilang 2. Kopyahin ang tahalan na yan sa ibaba sa iyong homeroom guidance notebook. Mag-isip ng 3 karanasan sa nakaraang buwan na kung saan ay kinakailangan ng paggawa ng desisyon. Tingnan ang halimbawa sa unang hanay bilang iyong gabay. Isulat sa pangalawang column ang resulta ng iyong pasya. Sa ikatlong column, sumulat ng ibang desisyon na maaari mo ring gawin. Sa ikaapat na column, isulat ang resulta ng pagpapasyang iyon. Sa ikalimang column, isulat ang mahalagang tao na tumutulong sa iyong pagpapasya. Sa homeroom guidance notebook, isulat ang isang problema sa iyong pamayanan. Pagkatapos, mag-isip ng mga paraan kung paano ka maaari makapag-ambag upang makapagbahagi ng mga solusyon. Kilalanin ang mga taong nakakatulong sa iyo na gawin ang iyong naibahaging solusyon. Isulat ang iyong paliwanag pagkatapos. Halimbawa, problema sa aking pamayanan. Nagkakalat ang mga plastic bottles sa parke. Paraan kung paano ako maaari makapag-ambag? Kokolektahin at iipunin ng mga plastic bottles, hugasan at lilinisan ang mga ito para i-recycle, gawing mga palamuti sa tahanan, taniman, laruan at iba pa. Mga taong makatutulong sa akin. Maaari kong makatulong ang iba pang kabataan sa aming barangay gayon din ang aking pamilya. Bakit mahalaga ang gamitin ng puso at isip sa ating pagpapasya o pagdedesisyon sa buhay? Mahalaga ang gamitin ng puso at isip sa ating pagdedesisyon dahil ang isip ang tumutulong sa atin na mag-isip ng mabuti at makita ang tamang solusyon, habang ang puso naman ay naggagabay sa atin upang isaalang-alang ang ating mga damdamin at ang epekto ng ating desisyon sa iba. Kapag pinagsama ang dalawang ito, mas nagiging matalino at makatarungan ang ating mga desisyon na hindi lamang makikinabang tayo kundi pati na rin ang mga tao sa paligid natin. Mga bata, tandaan, ang ating mga personal na karanasan, mga tagumpay at pagkatalo ay nagbibigay ng mahalagang aral na nagpapalalim ng ating pag-unawa sa mga isyu na nakararami. Ang mga araling ito ay nagtuturo sa atin na ang mga desisyon natin ay dapat nakatuon hindi lamang sa ating sarili kundi sa kabutihan ng komunidad. Sa konteksto ng pamilya at paaralan, mahalaga ang paggawa ng maingat na desisyon. Ang mga solusyong tulad ng talakayan at programang nakatuon sa pag-unlad ay tumutulong sa pagresolba ng mga isyu at nagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya at paaralan. Sa ganitong paraan, nag-aambag tayo sa mas magandang kinabukasan para sa lahat. Ngayon ay sagutan natin ang mga sumusunod na katanungan. Piliin lamang ang letra ng tamang sagot. Number 1. Ano ang pangunahing layunin ng ating mga personal na karanasan sa paggawa ng desisyon? A. Makilala ang sariling kakayahan. B. Magbigay ng aral para sa nakararami. C. Magpalakas ng ugnayan sa pamilya. O D. Makilala ng ibang tao. Ang tamang sagot ay letter B. Magbigay ng aral para sa nakararami. Pangalawa, anong uri ng desisyon ang mahalaga sa pag-unlad ng pamilya at paaralan? A. Desisyon na nakabatay sa emosyon. B. Desisyon na maingat at pinag-isipan. C. Desisyon na iniwan sa iba. O D. Desisyon na walang konsultasyon. Ang tamang sagot ay letter B. Desisyon na maingat at pinag-isipan.
Pangatlo, paano natin maituturing na ang isang desisyon ay nakatutok sa kabutihan ng nakararami? A. Kung ito ay nakikinabang lamang sa iisang tao. B. Kung ito ay nagbibigay ng solusyon sa mga isyu ng komunidad. C. Kung ito ay sumusunod sa tradisyon. O D. Kung ito ay pinuri ng iba. Ang tamang sagot ay letter B. Kung ito ay nagbibigay ng solusyon sa mga isyu ng komunidad. 4. Anong uri ng programa ang makatutulong sa pag-unlad ng kabataan sa paaralan? A. Pagsasagawa ng mga paligsahan lamang. B. Mga programang nakatuon sa komunikasyon at pag-unlad. C. Mga seminar na walang interaction. D. Pagsasara ng paaralan. Tamang sagot ay letter B. Number 5. Ano ang benepisyo ng pagkakaroon ng mas malapit na ugnayan sa pamilya at paaralan? A. Pagkakaroon ng mas maraming problema. B. Pagtutulungan sa pagresolba ng issue. C. Pagsasakripisyo ng oras. O D. Pagkawala ng komunikasyon. Ang tamang sagot ay letter B. Pagtutulungan sa pagresolba ng issue. Dito nagtatapos ang ating aralin. Hanggang sa muli. Paalam!